Ay, wag mo Ayoko. susunod. Ah! Di ko kaya. Hello mga mamis, aalis nga kami ni Ate Noemi kaya naman ito maglalagay na nga muna ako nito sa ilalim at sa ibabaw ng talukap ng mata ko. Maliit lang siya pero grabe effective talaga siya. Lalo na kapag puyat ka, hindi halatang puyat ka kapag naglagay ka nga nito. Tapos nung kinahapunan naman, umalis pala kami dito at pumunta kami sa bayan. Tuwang-tuwa nga si Stanley dito sa binigay namin ni Kyle na watch para sa kanya. Nung kinabukasan naman, nagmumuryok na naman nga si Kyle dito kaya naman binabako nga yung gamot niya para makainom siya. Kanina pa kasi talagang umaga niya sa akin sinasabi na masakit daw yung lalamunan niya lalo na nga daw kapag lumulunok siya. Kaya naman konti lang talaga dito yung nakain ni Kyle na hapunan tapos pinainom ko na nga din siya talaga kaagad ng gamot niya. Buti na nga lang din talaga at may reseta sa aming gamot si Doc. Gamot lang yan pero nahihirapan nga talagang lumunok si Kyle tapos ayaw na nga din talaga niya uminom dito ng tubig kasi masakit daw talaga kapag lumulunok siya. Pero buti na nga lang kaninang tanghali nakakain pa siya ng maayos. Kaya naman hindi na rin siya talaga umiinom ng malamig na tubig ngayon. Kung sinabi niya kasi talaga kaninang umaga sa akin na masakit yung lalamunan niya, nakalimutan ko pa din talaga siya painumin ng gamot. Wala na din kasi talaga sa loob ko. Paano ba naman kasi nagmamadali na nga din talaga siya noon dahil may pasok nga sila. Nagmumug ko na nga din pala siya dito ng maligamgam na tubig tapos nilagyan ko nga ng salt. Nung nagmumug naman dito si Kyle, medyo ayan may luha na nga talaga siya at ayaw na nga daw niya dahil masakit daw talaga. Nung minumug niya kasi talaga yan, sabi ko paabutin niya nga sa lalamunan niya. Pero syempre para gumaling siya, kailangan niya nga talagang gawin to. Tanong na nga din ako kay Ate Noemi, baka nga daw may tonsil si Kyle. Paano ba naman kasi kahit laway niya nga lang talaga, naiiyak siya kapag ka nilulunok niya. Ay ka na ba? Di pa. Ting, ano ba kasi masakit pa din? Ha? Masakit pa din? Mahirap naman. Pag lumulunok ka, ano ba nararamdaman mo? Rate mo, 1 to 10, gano'ng kasakit? 9. Kaya hindi ka na yung laway ko. Lululaway na lang ako. Higa na nga din talaga kaming tatlo dito dahil masakit nga daw talaga yung lalamunan niya dito. Ngayon nga lang din talaga naranasan ni Kyle to. Paano ba naman kasi nung nakaraan nga, family day nila sobrang init tapos iinom siya ng malamig na tubig tapos magsisigawan sila ng mga classmates niya. Kaya siguro yun din kasi talaga ako yung isang dahilan. Di na nga daw niya kaya yung sakit kaya naman pinainom ko nga siya dito ng pain reliever. Sabi ko nga sa kanya kailangan maraming tubig pa rin yung iinumin niya. Kaya maya nga kako wala na rin yung sakit na mararamdaman niya dito. Paano ba naman kasi pinainom ko na rin siya dito ng gamot tapos itong pain reliever. Kyle, sakit pa? Gasa mo to din. Oo, siyempre. Hindi pa nga rin talaga kami kumakain dito ng daddy niya pero ayaw nga magpaiwan sa amin ni Kyle dito. Mag-edit nga din sana ako niyan pero sabi ko ay wag na lang. Paano ba naman kasi hindi nga din ako makapag-edit ng maayos dito? Dahil may nararamdaman nga si Kyle dito sa tabi ko. Lumapit na nga din pala sa akin si Kyle dito at sabi ko nga ay patutulugin ko na din siya. Hindi nga din daw siya makatulog dito dahil masakit pa nga daw. Mga ilang minutes nga lang kako effective na yung mga ininom niyang gamot. Kahit malaki na nga talaga si Kyle at kapag may naramdaman na hindi maganda yan, nako sobrang lambing pa din talaga niya sa amin ng daddy niya. Anak, doon ka sa higaan mo. Sige na. Doon ka muna, oh. Kay. Nangangalay na nga talaga ako dito kaya naman sabi ko sa kanya doon na nga siya humiga sa higaan niya. Siguro nga medyo may effect na nga talaga yung gamot sa kanya dahil nakakapag-cellphone na nga dito. Pero nagpaalam nga ako sa kanya nakakain muna kami ng daddy niya at babalik din kami kaagad pero ayaw niya nga ditong pumayag. Kakain lang kami ng pizza. Saglit lang. Bakit ayaw mo? Nagpapaiwan ka naman dito, ah. Uy, sige na. Saglit lang kami. Sige na, umiga ka na. Saglit lang. Bisko ka naman. Oh, higa ka na. Anak, saglit lang kami. Humiga ka na. Higa na. Bisko naman. Sige, higa na rin ako. Ikaw na muna. Dum na nga talaga kami, kaya naman sabi ko nga kay Kyle, kakain na muna kami, pero ayaw talaga niya magpaiwan. Ayaw kasi talaga niya nagpapaiwan kapag may nararamdaman siya, kaya naman ito, pinasa na nga lang siya ng daddy niya. Tapos, habang kumakain kami, nandito nga siya at nakahiga. Lumulunok nga daw siya ng laway niya, medyo may sakit pa daw siyang nararamdaman. Nagmamadali na nga dito kumain yung daddy niya. Makain nga din pala dito si Stanley Eat at tinitingnan niya nga yung kuya Kyle niya dahil masakit nga daw yung lalamunan. Pizza nga lang yung kinain namin dito para mabilis talaga kami at makaakyat na din talaga
talaga kami sa kwarto. Favorite ni Kyle ang pizza at kahit busog na talaga yan, kakain pa din yan. Pero ngayon kasi may nararamdaman siya kaya hindi siya nakakain ng pizza. Hindi nga ako makain ng bell pepper kaya naman pinakuha ko nga sa daddy niya tapos kinain niya na lang dahil sayang naman daw. Tapos habang naghihintay si Kyle dito, ay binigay nga yung daddy niya sa kanya para ilagay nga sa lalamunan niya. Inuubo nga din talaga ako dito kaya naman pinainom na rin ako dito ng daddy ni Kyle ng gamot juice ko po. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.